Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 47 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Inilahad ni Noel ang isang matapang na plano kay Sig Finstein. Binibigyan siya ng pagkakataong ayusin ang matagal na nilang tunggalian ni Leo sa pamamagitan ng isang ligtas at maayos na labanan. Si Sig, nasabik malaman kung sino sa kanila ang tunay na pinakamalakas na Seeker, ay nag-alinlangan sa una dahil sa kanyang posisyon bilang Submaster ng Regalia Supreme Dragon Corps. Iminungkahi ni Noel na sa loob ng 6 na buwan, aangat ang Wild Tempest sa Regalia status na magbibigay daan sa kanya upang makaharap ang Emperador. Sa pulong na ito, balak ni Noel na imungkahi ang isang engranding torneo na aprobado ng Emperador, kung saan maaring lumahok ang mga Seeker mula sa iba't ibang ranggo sa mga laban na walang patayan. Ang torneo ay hindi lamang tutugon sa hangarin ni Sig na labanan si Leo, kundi magsisilbi ring pampalakas loob sa mga tao na nababahala sa pagdating ng isang Valiant. Bagamat gulat sa plano, kinilala ni Sig ang katalinuhan nito at pumayag na ipahiram ang kanyang pangalan bilang suporta. Habang inamin niyang mas malakas si Leo, ang kanyang pride ang nagtulak sa kanya na tanggapin ang pagkakataon, dala ng hindi niya pagtanggap sa ideya na may mas malakas sa kanya. Samantala, nakatuon si Noel sa pagpapabuti ng reputasyon ng Wild Tempest sa pamamagitan ng pag-assign kina Leon at Koga sa volunteer work. Isa sa mga tungkulin nila ay ang pagtulong sa pag-aayos ng pader ng kabisera ng imperyo, na pinahusay ng teknolohiyang pang-barrier na nangangailangan ng regular na maintenance. Sa una, naiinis si Koga na sinisisi si Noel sa pagkasira ng reputasyon ng kanilang clan dahil sa mga pabigla-biglang kilos nito, ngunit napilitan siyang tumulong. Habang nagtutulungan sila ng mga lokal na voluntaryo, nagpahayag ng paghanga at pasasalamat ang mga tao sa kanilang kontribusyon, nag-aabot ng simpleng regalo tulad ng mga lemon na binabad sa pulot at maging mga alok na matchmaking. Napansin ni Leon kung paano ang plano ni Noel na magtayo ng magandang ugnayan sa mga mamamayan ay parehong mahusay at epektibo, na lumilikha ng positibong imahe para sa Wild Tempest habang palihim na pinapalakas ang kanilang posisyon laban sa mga karibal na clan. Kahit na unti-unting nakikilala ni Kuga at Leon ang halaga ng estratehiya ni Noel, nananatili silang kritikal sa kanyang mga paraan, binabanggit na iniiwasan ni Noel ang pisikal na trabaho, marahil abala sa sariling paghahanda. Matapos ang trabaho sa pader ng lungsod, nagtungo sila sa isang bahay ampunan upang tuparin ang pangakong tumulong sa mga bata. Doon, naubos ang kanilang lakas dahil sa masiglang mga bata na iniwang pagod at may mga pasa. Sa kabila ng hirap, napagtanto ni Kuga at Leon ang kahalagahan ng kanilang ginawa, kinikilala na ang magandang impresyon na iniwan nila sa mga mamayan at sa mga bata ay magdudulot ng benepisyo sa reputasyon ng kanilang clan. Inamin ni Koga na kahit hindi siya palaging sang-ayon kay Noel, iginagalang niya ang talino at pananaw nito. Sumang-ayon si Leon na kinikilala na ang di pangkaraniwang mga pamamaraan ni Noel ay unti-unting inilalagay ang Wild Tempest sa tamang posisyon para sa tagumpay. Magkasama, nagpasya silang ipagpatuloy ang pagsuporta sa mga ambisyosong plano ni Noel, tiwala na ang kanilang sama-samang pagsisikap ay magpapalakas sa kinabukasan ng kanilang clan. At dito nagtatapos ang chapter 47 ng The Most Notorious Talker. Patuloy lamang po sa pagsubaybay para sa susunod na chapter. Maraming salamat sa walang sawang suporta.